Magandang araw mga ka-birdman. Ngayon, hindi tayo pwedeng mag-birding kasi may lockdown dito sa Middle East. Sa area namin, pwede lang tayong lumabas ng bahay from 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pero sa ibang area, 24 hours ata sila lockdown. Wala pwedeng lumabas. Pero depende. Yung iba kasi may permit. Pero ewan ko, hindi ako sure. Basta dito sa amin, from 9 AM hanggang 5 AM. Tapos kung mag-birding naman tayo ng 9 AM, mainit na. Bali, yung shadows ng ibon, malakas. Yung shadow, malakas na, kaya hindi na maganda yung kuha. Tapos yung liwanag din, yung liwanag napakalakas, kaya medyo hindi okay. Pero pwede naman okay din kasi minsan din kami inaabot pa nga ng tanghali, nagbe-birding pa din. Kaya ang gawin natin ngayon, dito na lang tayo. Kasi itong mga gamit ko, hindi ko din ito nalinis, matagal na, kaya tingnan natin kung okay pa ba. Tapos hindi ko din ito nasilip kung baka may mga cracks na or ano. Basta tingnan na natin kung ano. Ito pala yung ginagamit ko sa pag-birding, Nikon. Itong body, ito siya. Itong body na to, Nikon D500. Tapos ito naman pababa, hiwalay kasi ito dinugdong lang. Bali, pwede ka halimbawa, ito kung magla-landscape or magpo-portrait, pwede mo din itong tanggalin, tapos ito yung ilagay mo. Iba kasi ito, bali separate sila. Ngayon, ito Nikon D500, at saka ito Nikon 500mm f4. Ito yung ginagamit ko sa pag-birding. Dati may Nikon 200, 500 ako, pero bininta ko kasi parang bitin. Pero napaka-sharp siya na lens. Kaya ayos kasi ito prime daw sabi nila. Dati pala yung Nikon 200, 500 ko, ito yung partner din na ginagamit ko, itong D500. Tapos yung Nikon 200, 500, mga hanggang dito lang tayo. Napaka-sharp siya na lente. Yung kopya ng lente ko, napaka-sharp, napakaganda ng mga kuha. Tapos okay din siya kasi hindi mo na kailangan ng tripod, hindi mo na kailangan. Ito kasi, yung iba kaya nilang i-handheld, pero ako, lalo na yung nakaganon ka, halimbawa may ibon nakaganon ka, yung nag-abang ka, siguro after mga 20 or 30 seconds or 1 minute, hindi na steady yung sa akin, hindi na steady yung kamay ko kasi mabigat ito bali parang after mga sige palagay natin 1 minute kasi mag-abang ka ng ibon yung dito, yung support mo dito parang gumagalaw na ba kasi mabigat siya. Kaya ito base sa obserbasyon ko, kailangan ng tripod or kailangan ng support kasi mabigat talaga siya. Tapos minsan din ito siya, nilagyan ko ng ganito yung monopod. Pwede itong pakabain, pero ano natin para ito siya, nilagyan ko ng ganito. Tapos
Tapos para maganda, ito, dinugtong ko dito. Bali, nakaganito na siya. Subukan natin. I-try natin. Bali, nakaganon na siya. Bali, nakaganon na siya. Tapos, gaganon ka na lang. Di, maganda siya kasi may suporta. Bali, maganda yung kuha mo kasi hindi. Kung handheld lang kasi, after mga, sa akin, after mga 1 minute ko na nakaabang, yung nagkaganyan ka lang ng 1 minute, yung kamay ko gumagalaw na. Pero pag ganito, relax ka eh. Relax na relax. Kaya maganda pag may support talaga. Pag ganito na lens. Yung mga may bigat na lente. Pero dati yung naka 200, 500 lang ako, kayang-kaya kahit hindi na walang support. Yung handheld lang, yung wala nang ganito. Kasi magaan lang siya eh. Tapos napaka-sharp pa na lens. Dahil pinag-uusapan natin yung support ganito, tutuloy na lang natin muna yung support issue. Ito yung tinawag nila na beanbag. Pwede mo itong gamitin sa sasakyan, sa bintana mo, i-down mo yung glass, tapos ilagay mo ito sa bintana ng sasakyan. Tapos ito, iganon mo lang doon, halimbawa habang di ba, yung bintana ng sasakyan, nakaganon. Tapos nagmamaniho ka. Pwede kang mag-stop. Tapos kung may makikita kang pwede mo itong ilagay, gamitin mo siya as support. Yan o, mabigat. Ito yung gagamitin mo as support. Pero kahit nasa may platform ka or ano-anong buwan, pwede mo din siyang gamitin. Dito, may nagbe-birding ka, tapos pwede mo din ilagay dito. Patong mo lang itong lente. Maganda din siyang suporta. Saan na tayo? Sige, dito muna. Ito yung D500 saka 500mm ko. Ito naman, Nikon 1755. Ito yung ginagamit ko sa portrait, yung family portrait, family picture, at saka pwede din siya sa landscape. Napaka-sharp din na lente ito, itong 1755 Nikon 1755. Lumang lente na ito, pero sharp siya. Ito yung pang portrait ko at saka pang landscape. Ito naman, tagal ko lang nabili ito. Samyang 14mm if 2.8. Maganda din ito pang landscape kasi napaka wide. Sabi nila ultra wide daw ito. 14mm. Ito. Napaka sharp. Pero hindi siya napasa. Depende sa'yo kasi manual focus ito eh. Ikaw yung mag-focus, bali walang autofocus ito. Bali manual talaga. Ikaw yung mag-focus. Maganda siya sa pang landscape. Ito naman,
Ito naman yung macro lens. Nikon 105mm f2.8G. Ito yung ginagamit ko sa pang macro. Sharp din to. Ang gagawin ko nito, ito, kasi pag nagmamakro ka, kailangan mo ng mataas na aperture. Siguro nasa 11 pataas. Kaya kung wala kang ilaw, madilim siya. Kaya ito, ang ginawa ko, lagyan natin ng ganito para liliwanag. Bali, ang itsura niyan, pag lalagyan mo na ng yung ilaw, ganito. Tapos ito, ikabit mo dito, ikabit mo doon sa body mo. Bali, parang nakaganon na siya sa body mo. Okay din siya, maganda din siya. Pero marami kang pagpilian. Yung iba, may yung DIY. Itong lente na ito, macro lens. Yung Nikon 105mm, yung iba, ginagamit din nila ito sa portrait, pero hindi ko pa nasubukan sa portrait. Itong mga lens na ito, dati may 70-100, kasi ito kasi may 70-100 ako dati, pero bininta ko na din. Ito yung mga lente. Ito yung mga lente natin pang portrait. Ito pang landscape, pang macro. Ito pang landscape, seascape, architecture, pwede. Tapos ito pang macro, at saka pwede din siya pang portrait. Pero hindi ko nasubukan ito sa pang portrait. Ito yung Nikon 105mm macro lens. Ito yung 1755, Nikon 1755. Pero mula nang dumating ito na lens sa akin, hindi ko na nagamit ito. Kasi dito na ako nakapokus. Doon ako nakapokus sa birding. Bali, ito parang hindi ko na nagamit. Kuha natin para safe. Ito yun. Ngayon, lilinisin natin. Ngayon, dahil matagal na itong hindi nalinis, lilinisan natin para okay naman, kasi patagal di kakapal yung mga alikabok. Kasi dami ng mga alikabok. Dahil wala tayong gagawin, lilinisin natin yung gamit natin. Ito kasi matagal na itong hindi na punasan or kahit man lang na luwiran. Wala talaga. Yan mo, napakarami ng alikabok. Kung hindi natin yan lilinisan, tatagal, kakapal din yan. Ito yung gagamitin natin. Normal brush lang. Ito yung panglinis natin. Saka ito yung sa hangin,
parang blower niya. At saka ito, may brush din siya na yung parang soft brush. Saka sa kabilang side may pang linis sa linting. Kaya ang gawin natin, ito muna ang unahin natin. Ganito ako maglinis, pero yung sa iba kasi iba din pamamaraan kung paano sila maglinis ng gamit nila. Kaya ang gawin natin, tanggalin ko itong body. Pero dapat pagtanggal mo sa body, dapat naka-off yung camera mo. Tagal na kasi ito hindi na tanggal. Baliktad pala. Yan. Ito yung body, hindi 500. Tapos ito yung lens natin. Pero yung paglinis ko, may kanya-kanya kasi. Yung pamamaraan ko, sa akin lang yung bali. Yung iba, mayroon din silang pamamaraan paano maglinis. Tignan mo ito, napakarami ng alikabok. Ang gawin niyan, kasi ito kasi nilagyan ko din parang nilagyan ko ng damit. Bali, kung tatanggalin mo itong silicone, ganito siya. Ito kasi silicone, parang damit niya. Kaya tingnan nyo, napaka daming alikabok. Ganun lang, ganito ako linis ng body. Pero yung iba kasi may iba din silang panglinis. Kanya-kanya kasi, kanya-kanyang diskarte. So yung iba, bawal yan, bawal ganon, bawal ganito, dapat ganito. Pero kanya-kanya naman tayo ng pamamaraan kasi kung masira yung gamit mo, ikaw lang din naman yung magpapayad at saka gagastos. Kaya dapat kung maglinis ka, dapat yung safe. Kasi mahirap eh, lalo na ngayon naka-crisis. No work, no pay. Ganito lang. O dapat, sa akin, wag yung parang pan lang ba, yung soft touch lang. Hindi yung parang kakatayin mo yung camera. Ganito lang. Tapos, yung mga corner niya din, yung mga, halimbawa, yung mga ganito, marami din yung alikabok eh, kaya dapat i-brush mo rin. Pero ito na brush, malambot lang kasi ito eh. Yung, hindi naman nakakagas-gas ng unit.
Matagal ko na rin kasi itong hindi na linisan. Pakatagal na. Parang last year patay. Hindi ko na nga maalala kung kailan. Tingnan niyo ang body ko. Parang bagong bili pa. Hindi kasi siya na-expose kasi nilalagyan ng damit, kaya yung parang kuhan pa din siya. Yung mga cosmetic niya parang bago pa din. Parang kanina lang binili or kahapon. Tingnan niyo. Ganito lang yan. Tatanggalin mo lang yung mga kuhan, yung mga alikabok. Pero iwan ko sa iba paano nila tatanggalin. Basta ako ganito ko nilinis yung mga equipment ko. Tapos ito kasi nilagyan ko ng ganito kasi kapag minsan yung may string ako na rapid dynamic, nilagay ko na lang ito para hindi ko na hawak. Nakaganon, naka-sling lang siya. Kaya may ganito siya. Tingnan nyo, wala nang likab. Kanina napakaroon. Tapos dito na naman tayo sa body. Ang body, ang galing. Ganito lang yung ginagawa ko kasi dami mga kwan eh. Yung mga alikabok na mga napakaliit. Yung parang mga buhangin. Kasi dito kasi mabuhangin, kaya yun. Ito naman ito damit lang din ito. Nilagyan ko din yung damit kasi kung walang damit expose din siya sa kuwan. Yung direct contact siya sa kamay or sa sunlight, ulan. Kaya maganda din. Sa akin nilagyan ko ng lens coat. Ganito lang pag tanggal ko ng mga kuwan. Pero yung kamamara na ito, sa akin lang ito ha. Depende kasi sa iba, yung iba din yung style niya. Lalo na yung mga expert dyan, iba yung style nila. Sabi, wag ganon, dapat hindi ganon. Dapat ganito lang yan, kasi masisira yan. Bahala sila. Yan, tingnan nyo. Napakakuan pa. Parang bagong bili pa. Kaya mas maganda talaga yung may protection. Ito naman, parang itong lens coat, parang rubber siya. Hindi, rubber talaga.
Tapos, yung blower sila. May manual blower tayo. Para matanggal yung mga alikabok-alikabok. So yun, dito tayo sa baba. May tray dito. Yan. Ito kasi yung glass niya, kaya dapat ingatan mo yan kasi napakamahal niyan. Mahirap niya magpagawa ng glass. Tapos kung may gas-gas, mahirap na, lalo na kapag makikita dun sa photo mo. Ito naman ngayon, dahil may mga alikabok siya, ang gawin natin, tanggalin natin yung alikabok. Tanggalin natin yung alikabok. Tapos, saka natin gamitin. Itong brush kasi, itong brush na ito, at ito na brush, medyo matigas yung, ano bang tawag nito? Parang buhok. Ito naman, napakalambot, kaya ito yung ginagamit ko sa glass mismo. Pero dapat tanggalin muna yung mga buhangin para hindi siya magasgas. Tapos saka i-brush mo ng yung soap lang, yung hindi, wag mong lakasan yun, parang nakadikit lang ng konti. Tapos, kasi hindi mo yan maiwasan, minsan nahawakan mo ng kamay, kaya mag-mark yung kamay mo. Kaya ang gawin mo, dito sa kabilang side, dito sa kabilang side, may kuwan yan, yung parang cloth na malinis. Yan yung pang lente. Pero bago mo yan ipunas sa lente, dapat tanggalin muna. Baka, dapat isprayan muna ng hangin. Baka may buhangin. Gas-gas yung lente. Kaya, ingat talaga. Ngayon, kasi yung ito, tanggalin ko yung mga marka-marka kasi hindi mo maiwasan. Minsan din yung cover niya, dito yung protection niya, kasi parang makapal lang yun na cloth eh. Minsan, didikit siya dito. Kaya, ang maganda dyan, itangin mo lang. Sa akin lang ito, yung iba kasi yung paraan ng iba. Tanggalin mo lang yung mga marka ng kamay. Yan, natanggal na natin. Yung body ko pala, gaya na sensor, hindi sensor, yung body ko, kapag minsan kasi napapasukan niya ng alikabok, kaya makikita yung output po may itim, parang dati nagpapalinis ako doon sa Abdulwahid, kaso magasto. Yun ang ginawa ko, bumili ako ng panglinis, pero hindi ito, andun sa bag ko, para ako na lang mismo yung maglinis. Pero dapat ingat talaga. Tapos
Ingat talaga kasi kung magasgas or masira, kasalanan mo. Yan, okay na. Okay na, tanggal na yung mga mark. Yan. Islap na natin. Saan ba yung cover natin ito? Dito pala. Ito naman, malinis pa siya, wala siyang mga alikabok. Pero mas maganda din. Mas alikabok. Para safe, ito ilagay natin dito. Ito yung gagamitin natin yung hard na brush para matanggal yung dumikit na alikabok. Ito din, at damit na din ito. Ito talaga siya, pag bilhin mo ganito ganito siya, tapos damit lang ito. May mga kunting alikabok kasi na pumapasok, yung mga buhangin. Kasi kung hindi mo yung nililinis, tatagal, hindi ka kapal yan. Mag-start. Yan. Okay na siya. Tapos para safe yung lente mo, dapat huwag mong kalimutan ilagay ito. Para hindi siya halimbawa may mga object ka tapos tatatama yan. Ako, hirap yan. Tapos ito, pala may protection yan. Ito na naman, ito yung pang portrait natin na lente at saka yung pang landscape. Dapat kahit hindi mo ginagamit, matagal po ito hindi ginagamit, kahit andun lang siya sa dry box, pero may mga kuhan pa din, may mga alikabok pa din na pumapasok. Ito yung Nikon 1755. Napaka-sharp na lente ito, napaka-sharp. Talagang hindi ko ito bibitawan. Maliban na lang kung palit ako ng full frame na body. Kasi yung body ko, craft sensor yun, yung D500 pang birding.
Ito kung magpalit ako ng body, saka ko ito bitawan. Pero habang di 500 na ako, yung crop sensor na body, hindi ko talaga ito bitawan. Medyo matagal-tagal na din hindi nakapag-birding. Siguro last na birding ko first week ng March. Almost 1 month na pala. Sana matapos na itong COVID para back to normal life na tayo. Yan yung Nikon 1755 f2.8. Ito yung macro lens. Matagal ko na din hindi nagamit ito. Yung last nagamit ko, yung kami nila Bro Ibrahim at saka si Bro Phil, nag-macro kami dun sa farm. Ganito ako maglinis ha, pero ito pa maraan sa akin lang, iba ko sa iba, baka iba ninyo style nila. Tingnan natin yung lente. Okay naman. Wala namang malinis naman siya. So dapat para sure bugahan ko din natin ng hangin. Nabili ko lang pala ito ng second hand dito sa Saudi Arabia. Yung brand new nito sobra 30,000 nata sa Philippine money. Yung brand new. Kasi dito yung last ko na silip sa price 2,800 riyal. Pero mura lang ito pabili. Yan. Nikon 105mm f2.8 macro lens. Ngayon, natapos na yung paglilinis natin. Sana next week or sa lalong madaling panahon may vaccine na or back to normal na yung buhay natin, kasi ngayon parang nagtatago tayo sa takot tayo sa virus. Kaya yun, sana sa next video natin, next upload natin ng video, andun na tayo sa spot mismo. Nagbe-birding na tayo doon. Matagal na din hindi nakapag-birding. Paano? Kita-kita next time. Sana sa labas tayo. Okay.